Hi, ako si Son. Dati akong OFW sa Saudi Arabia. Nagtrabaho bilang isang production worker sa loob ng 6 na taon. Oo, malaki-laki yung sahod kumpara natin sa minimum wage sa Pilipinas. Proud ako bilang OFW. Nagsumikap sa ibang bansa kasi alam ko sa Pilipinas, pag hindi ka nagtapos ng pag-aaral, ay talagang mahirapan ka maghanap ng magandang trabaho. Dati nung nasa abroad ako, akala ko yun na yung magiging buhay ko. Yung panghabang buhay na lang magiging empleyado. Kasi nga naging komportable na ako sa sahod ko doon. Kasi syempre dati sa Pilipinas, ang sahod ko lang ay 300 pesos. Pero nung sa abroad na ako ay umabot na ng 1,000 bawat araw. At samahan mo pa ng kumpanya na napakaganda, walang dili sa sahod, at may overtime pa. Pero habang tumatagal ang panahon, napaisip ako, habang buhay na lang ba ako magiging empleyado sa abroad? Habang buhay na lang ba ako malalayo sa aking pamilya? Habang buhay na lang ba ako nawala sa piling nila? Magkakasakit sila. Kung magkakasakit ka, sarili mo lang ang asahan mo. At kung yung pamilya mo naman ang may sakit sa Pilipinas, hindi mo sila maaalagaan. Kaya sinabi ko sa sarili ko, magninegosyo ako. Kahit anong negosyo basta kumikita ng tama at makasama ko lang yung pamilya ko ay okay na ako. Nagsimula akong mangarap. Pangarap ko makasama ang pamilya ko at magkaroon ng negosyo. At dun, nagsimula akong magsaliksik sa internet kung anong magandang negosyo para sa mga OFW. Ang dami-dami kong nakitang mga negosyo para sa OFW at isa na doon ang lechon manok business at ito din yung fried chicken business. Dito talaga ako mas napaibig sa negosyong ito kasi maliit lang na puhunan ng kailangan mo. Nagsimula lang ako dati sa maliit lang na puhunan. Nilalako-lako ko lang yung aking fried chicken sa mga barangay-barangay. Pagkatapos nung nakaipon-ipon na ako ay naghanap na ako ng pwesto. Uy, siya nga pala, kung nakaabot ka sa video ito, paki-like and share naman ang aking video at i-follow mo na rin po ako. Advice ko po pala sa mga gustong magnegosyo ng fried chicken business, ang unang-una nyo po talagang gagawin ay mag-aralan nyo muna ang negosyo kung paano ito patakbuhin. Pinaka-importante po talaga na mag-invest muna tayo sa ating mga sarili. Ano bang ibig ko sabihin sa pag-invest? Investment po sa sarili, ibig sabihin po knowledge. Isa po yan sa mga naging puhunan ko sa pagninegosyo ng fried chicken. Nag-invest ako sa sarili ko. Siguro mga 3 months ko inaral ito kung nasa abroad pa lang ako. Merong isang vlogger na nagbablog din sa negosyo niyang fried chicken business at doon ako na-inspired sa kanya. Ang galing, no? Dati, inspirasyon ko sila. Pero ngayon, isa na ako sa nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Nagpapasalamat din po ako sa inyo sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga nanonood ng videos ko, mga nagla-like, nag-share at nagpa-follow. Dahil po sa inyo ay mas lalo akong namomotivate mag-upload ng videos ko araw-araw kasi alam ko nandyan lang kayo. Lubos ako nagpapasalamat sa inyong lahat. 68,000 followers na tayo. Maraming salamat po pala sa inyo. At kung umabot ka sa videong ito, paki-comment naman sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan umabot yung videos ko. Isa lang ang masasabi ko, lalo na sa mga OFW at mga gustong magnegosyo ng fried chicken business. Mangarap tayo, wag tayo maging komportable sa anuman yung meron sa atin ngayon. Siguro kung mayaman ka na ngayon, okay na yan. Pero kung sakto lang yung kinikita mo sa araw-araw, mangarap ka, wag kang maging komportable sa anong meron ka ngayon. Magsumikap ka at gawan mo ng paraan para makaahon sa hirap. Alam kong hindi madali, pero alam ko rin na kayang-kaya mo yan. Kung kaya ng iba, kaya din natin yan. Magdasal lang tayo araw-araw, sipagan lang araw-araw, tsagaan lang natin araw-araw, baliwalaan natin yung pagod. Natural yan, kasi nagtatrabaho tayo sa ating pangarap. Malay mo, baka isang araw pagising mo, andun ka na pala sa pangarap mo. Pero tandaan, ang success, hindi mangyayari yan sa isang overnight lang. Lahat pagdaraanan mo, hirap, pagod, puyat, mga sakit, luha, at kung ano-ano pa, mga sakripisyo, kailangan mong gawin yan. Kasi yan yung magiging pundasyon mo tungo sa pangarap mo. At syempre, huwag natin kalimutan magdasal araw-araw. Humingi tayo sa taas ng guidance para sa ating mga pangarap, sa ating ginagawa bawat araw. Iba talaga pag si Lord ang nagbigay ng biyaya sa'yo. Yun bang sobra-sobra pa sa mga hinihingi mo sa Kanya. Kaya huwag natin talagang kalimutan magpasalamat sa Kanya araw-araw dahil sa Kanya lahat ng galing ang mga ito. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!